O, sa dami ko nang sinabing benefits ng pagkukwit ng smoking sa previous video, naninigarilyo ka pa din? Alam mo bang iba't ibang klase ng sakit ang maaari mo makuha dyan? O eto, halika, pag-usapan natin yan. Hindi lamang po sa cancer-associated ng paninigarilyo, halos lahat ng major organs ng katawan ng tao ay maaaring maapektuhan nito, kaya naman please lang, tigilan na ninyo. O teka, gusto nyo bang isa-isahin ko? Baka bukas pa tayo matapos pero naririto po ang iilan. Kung mayroon po kayong lahi ng nakakalbo, pwede kayong lalong magkaroon ng hair loss kapag kayo ay naninigarilyo. Bukod pa riyan, ang paninigarilyo ay pwede ring magdulot ng paglala ng mga kondisyon sa mata katulad ng katarata. Pwede rin kayong mabingi at magkaroon po ng tooth decay. Kadiri. Punta muna po tayo dito sa taas. Isa sa organ na kinakailangan nating protektahan ay ang ating mga utak. Ang isang taong naninigarilyo ay mayroong dobleng risk ng pagkakaroon ng stroke or tinatawag din na brain attack. Mayroon ding mas mataas na risk sa pagkakaroon ng peripheral artery disease at aortic aneurysm. Baba naman po tayo ng onti sa puso. Ang isang taong naninigarilyo ay mayroon ding mas mataas na risk ng pagde-develop ng tinatawag na atherosclerosis at coronary artery disease na maaari naman pong magdulot ng atake sa puso. Sinasabi rin po na ang paninigarilyo ay maaaring makapagpadoble ng risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso sa mga taong mayroong hypertension. Naku, ayaw na ayaw nyo yan, ano? Katabi din halos po ng ating puso ay ang ating mga baga. Ang isang taong naninigarilyo ay mayroong mas mataas na risk ng pagkakaroon ng tinatawag na chronic obstructive pulmonary disease. Pagkakaroon din po ng impeksyon sa baga katulad po ng bronchitis at pneumonia at syempre pwede rin po lumala ang tama ng pagkakaroon po ninyo ng asthma. Baba pa rin po tayo ng konti sa ating mga reproductive organs man. Mapababae man po o mapalalaki, ang paninigarilyo ay maaaring makaapekto po sa inyo. Para sa mga kapwa ko lalaki, maaaring magdulot ang paninigarilyo ng tinatawag na erectile dysfunction at damage sa sperm cell na maaaring magdulot ng hirap sa pagbuo ng anak. Sinasabi rin po na ang mga smokers ay mayroong mas mataas na tsansa ng pagkakaroon ng erectile dysfunction dahil sa epekto ng paninigarilyo sa blood flow. Kaya naman na yun, kung smoker ka, tigilan mo na bago pa tuluyang tumamlay ang inyong pagmamahalan. Para naman po sa mga babae, tumataas po ang risk ng pagkakaroon ng infertility sa mga babaeng smokers. Bukod pa riyan, kung mabuntis man kayo, hindi lamang po kayo ang naaapektuhan yan. Mayroon din po kasing maaaring maging komplikasyon ang inyong pagbubuntis katulad ng premature birth, low birth weight, stillbirth o pwede rin pong ikamatay ito ng inyong sanggol. At risk din po kayo sa kondisyon na tawag na placenta previa tuwing kayo magbubuntis at ito po ay maaaring mauwi sa cesarean section. O di ba? Gastos na naman. Di ba ang hirap na nga ng buhay? Kaya naman po tigilan nyo na yan. Bukod pa riyan, baka po paglabas ng baby ninyo, maaaring bagsak din po ang kanilang immune function kaya po pwede rin silang magkaroon ng paulit-ulit na impeksyon. Kaya paulit-ulit din po ang gastos ninyo sa gamot. So ano? Sigarilyo pa din? Kung ngayon ay hindi nyo po nararamdaman ang gastos, pwedeng sa banda-banda riyan, mararamdaman nyo na yan dahil sa dami ng gamot na kakailanganin ninyo. Kung hindi man para sa inyo, pwede po para po sa mga anak ninyo. So paano? Ako po ay nagpapaalaala lamang. Kung ayaw nyo pong tigilan yan, wala po akong magagawa. Kayo pa rin po ang mga hari at reyna ng mga buhay ninyo. Gawin po ninyo ang gusto ninyo. Nandito lamang po ako, magpapaalaala lang dahil ayaw na ayaw ko na magkakasakit kayo. At sa huli, ano't anuman po ang mangyari, tayo-tayo lang din naman po talaga ang magtutulong-tulungan. Gagamutin pa rin namin kayo. At ayon, sa dami ko pong sinabi, yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you again next episode. Ingat!